Pinatupad ng PNP Bayambang ang mas pinaigting na deployment ng mga pulis upang maabot ang target na 5 minutes response time sa oras na may tumawag sa 911. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, hepe ng Bayambang PNP, hinati ang bayan sa 4 na sektor na may tig-minimum na 8 pulis at nakatalagang mga sasakyan. Anya, nakabilang sa inisyatibong ito ang paglalabas ng maging mga tauhan sa opisina upang tumulong sa pagpapatrolya. Malaking tulong umano sa crime prevention ang presensya ng pulis sa kalsada dahil mawawalan ng pagkakataon ang mga kriminal na gumawa ng masama. Nilinaw din na hindi dapat katakutan ng publiko ang makakita ng mga pulis sa labas, kundi ituring itong dagdag seguridad. Dagdag pa niya, suportado ng halos 300 na mga CCTV cameras sa buong bayan ang operasyon, kaya walang problema sa teknolohiyang kailangan para sa mabilis na aksyon. Bali po, ang mantra po kasi na ating Chief PNP, na Police General Plastore III, huwag nyo na po kaming hanapin sa aming mga istasyon sapagkat kami po ay nasa inyong mga cellphone. I-dial po ang 911 at sa loob ng 5 minuto kami po ay darating. So, we fully support po yung kanyang adhikain na yung public service that police should always immediately be there sa mga taong nangangailangan. So, with that po, dito po sa Bayambang, po ay aming strictly no-observe. We tried to create initiatives, make appropriate adjustments with our deployment to be able to meet yung 5 minutes response. And awa ng Diyos po, madalas nakukuha naman namin yung within 5 minutes. Considering yung challenge po kasi namin dito sa Bayambang is we have 77 barangays na iba-ibang locations, kailangan pang tumawid ng ilog, yung ibang mga kailangan tumawid ng sirang tulay para lang makarating. So ba yung mga ginagawa na yung paraan? Bayan po ng Bayambang, hinati ko na 4 na sektor to be able to maximize yung deployment. So yung 4 sectors na po yun, any time of the day and night, meron po tayong minimum na 8 na pulis. At minimum po, merong 1 mobile, 2 motor na nandyan. Pati investigador ko nakalabas, pati mga office personnel ko, may oras silang lumabas. Halos wala nang maiwan dito sa estasyon. Bakit? Kasi kung hindi po natin gagawin yun, madidipit po yung purpose. Kasi yung police presence po natin, yun yung importante. Pilit po natin pinapaintindi sa ating mga pulis na yung pulis nakatayo lang dyan sa isang area is ang laki na ng epekto. Prevention. Kung sino man ang gagawa ng kalokohan, mag-iisip na gumawa ng kalokohan, nawawala natin yung opportunity ng isang kriminal para gumawa ng mali. It will be able to provide yung tinatawag ko na blanket ng safety, yung atmosphere sa lugar. Pag may nakita kang pulis, hindi ka dapat matakot. You should be thankful kasi there is someone who is willing to give his own life para sa community. We are not the enemies, we are the friends ng tao. Mga challenges po natin, technology, pero wala po tayong doon kasi we are very much supported by our municipal mayor, Mayor Linya Jose Kembao, regarding po dyan. As municipality is equipped with almost 300 CCTV cameras scattered in the whole municipality. Crime prevention, inilunsad noong August 1, si Mayor Linya Jose Kembao. It's the initiative of the local government with the assistance of the local police. Yung tinatawag po namin na task force disiplina, na kung saan inumpisahan po muna namin sa poblacion areas, mga near poblacion areas na barangays, focusing on discipline. Bakit? Discipline, ito po yung kailangan natin to have progress. So lahat po ng ordinances pertaining to safety, health, sanitation, waste management, and other daily needs natin na ordinance ay strictly ini-implement. Common sa isang municipality, isang bayan, merong poso. Sa amin dito po, meron kaming mga task force disciplina enforcers. Aside sa poso na mag-i-in-charge sa traffic, meron tayong 20 plus na additional enforcers na magpo-focus doon sa problems ng bawat Kung ang PNP ay merong 4 na sektor, ginawan din natin sila ng 4 na sektor dito sa population area. Hiwa-hiwalay po yan. Lahat ng problema, lahat ng ordinansa na para sa disiplina, para sa tao,
ginagawa po nila. Pero it doesn't mean na hindi i-implement sa buong bayan. So, inumpisahan muna sa gitna hanggang palaki. So, it is a big help sa amin. Kasi meron kaming mga kasama sa baba. So, may police, may POSO, may safety, mayroong task force, disiplina, enforcers. Ang ganda po ng intention. That's a big help po sa amin. 5 minutes respond po ng ating Chief PNP ay lalo naming natutugunan. Ano po, nababawasan nga yung responde namin sa gitna eh. Nakaka-focus kami sa labas. Yun yung kagandahan. Mostly na lang po, nagiging concern na lang namin sa ngayon, ma'am, is yung domestic violence. Kasi hindi na po, kaya naming patrolyahin lahat ng kalsada ng Bayambang, pero hindi po namin kayang patrolyahin yung loob ng bahay nila. Kasi nga po, yung tulong din po nung task force disiplina, nagiging active yung barangay. Meron po kaming programa dito na yung mga pulis natin during night time. Kasi ang first line of defense ng isang community should be the barangay. Kaya dapat ang may duty ang barangay lagi para pag may problema yung isang residente, sa barangay lalapit. So yung previous mga incidents namin, they are isolated cases. So generally, the atmosphere here in Bayambang is generally peaceful po. Samantala, mula nang inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Task Force Disiplina noong Agosto 1, mas mahigpit na naipatupad ang mga ordinansa sa kalinisan, kaligtasan, kalusugan at disiplina para sa kaunlaran ng bayan. Ayon kay Bagsik, may mahigit 20 enforcer ang Task Force Disiplina na katuwang ng PNP sa pagbabantay na siyang nakapagpapagaan ng trabaho ng pulisya lalo na sa sentrong bayan upang makafocus sila sa iba't ibang barangay. Gayunpaman, nananatiling hamon ang pagtugon sa mga insidente tulad ng domestic violence na nagaganap sa loob ng mga tahanan. Para sa programang Zona Libre, Patrola numero 3, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!